Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong 8 of Swords, King of Cups, Ace of Swords. Bago ako magsimula, pwedeng magdugtong sila. Pwede rin hindi. Minsan ito yung magkarugtong. Pagdating dito, hindi. Minsan ito siya lang yung senaryo. Ito hindi. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. May case nga na hindi sila magkakarugtong. Akala ko nga ganoon. Pati dito hindi rin magkarugtong. Kasi nga hindi magkarugtong to. Pagdating ko dito magkarugtong pala. So depende. Depende talaga sa lalabas na cards. Ngayon, naisip ko kung gagawin ko bang bida to. Kasi minsan hindi sila magkakarugtong eh. Teka. So, 8 of Swords, King of Cups, Ace of Swords, Page of Cups, sino ngayon ang bida natin? Mukhang magkarugtong naman. Kasi cups din to. So, ang bida natin ay ito. Lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Ito siguro girlfriend niya. Kasi pag nakita ko cups, wag ako lang. Ako yung reader. Magkarelasyon sila pero di sila kasal. So, pwedeng may age gap silang dalawa. Malaki age gap. O pwedeng ito ay teenager to 25 years old. Dito naman ay 40 to 59 years old. Hindi pa senior. So, again, pwede ring age gap. Big age gap regardless kung anong edad nila. So, again, mag-jowa to. Magkarelasyon lang, pero hindi kasal. Wala ring anak. Nagli-live-in, pwede rin. Basta hindi sila kasal, walang anak. Maputi. Or, kung di gano'n, nagpapakulay ng buhok. Ano pa bang description? Caring, loving, affectionate. Ayan ang meron. Page of Cups. Ito, 9 of Wands. Ngayon ko lang napansin, may ano ba to? Aso? Wolf yata. Before taro kasi to eh. Yung pangalan. So, bago pala siya tumayo at sugatan, may nakalaban muna siyang wolf. Diba kasi sa Rider-Waite nakatayo siya na may benda sa ulo. Kasi lumaban muna pala siya dito. Sa aso or wolf.
Teka, magdagdag ako ng ibang card. Ibang information. Ito, lalaki, oh. Pero sa case dito sa unang card, ito yung energy ng babae. Eight of Swords yung kinaklarify natin. Anong nangyari? So, ang dating sa akin, di siya masaya. Di siya masaya sa lalaking to. Dito sa bida na, bida. Ito yung unang lumabas na court card. Ito bida natin. Yun nga lang, di natin masabi kung yung bida ba ay villain or siya yung main character na bida. Pero sa case na to, yung feminine energy, hindi na siya masaya. Double 8 ba to? Hindi. 9 na 8. Hindi na siya masaya sa partner niya. Kaya lang, wala siyang lakas ng loob sa ngayon para i-express ang kanyang feelings or thoughts. Hindi niya pa kayang i-voice out yung kanyang nadarama. Parang ano siya, na-stuck sa sitwasyon na wala siyang ibang choice kundi mag-continue. Kahit hindi na siya masaya, yun. Na-stuck siya sa sitwasyon na hindi na siya masaya. Pero since wala pa siyang clarity o malinaw na plano, kaya wala siyang ibang choice kundi mag-continue. Napakisamahan pa rin yung partner niya. So iniisip ko, bakit di na siya masaya? Bakit nga ba? Siguro barat. Or hindi niya nabibigay yung mga gusto niya. Or walang kusa magbigay ng flowers tulad niyan, gifts. Ano ba? Hindi siya romantic, in short. Or walang emotional intelligence. Ano siya parang bored na yung babae dun sa lalaki.
Ngayon, King of Cups, ito na yung energy ng lalaki. Aha. Seven of Swords. Ito na yung babae. Kaya na mag-asawa sila. Magkasama kasi sila, King at Queen. Pag ganyan, isa na lang meaning nito. Tapos may may seven of Swords. Parang naalarm ako dito. Kasi may seven of Swords sa tabs. Pinapaggigitnaan silang dalawa. Kasi magmumukha na tong ito yung relasyon nila. Relationship yung meaning ito. Ngayon, may someone na deceptive. Sino? Sino dito? Since ito yung kinaklarify natin, ito yung nakaka-feel. Feeling nung lalaki, niloloko siya nung babae. Feeling niya may iba na siguro. Or ewan ko, for some reason, hindi niya pinagkakatiwalaan. Hindi pinagkakatiwalaan itong lalaking to. Hindi pinagkakatiwalaan ng lalaking to ito. Partner niya. So, kung walang literal na cheating, wala siyang tiwala sa partner niya. Itong lalaki, wala siyang tiwala sa partner niya. Or feeling niya may iba na yung partner niya. So, case to case basis. Ngayon, iniisip ko kung may anak ba sila. Kaya lang cups nga pala, walang anak. Walang anak sila, wala. Ito kasi may Queen of Cups. So, iniisip ko, may anak ba yun? Wala. Dun pala sa Queen of Pentacles yung may anak. So, again, magjowa lang sila. Wala silang anak. So, relationship lang ang meron sa kanilang dalawa. Ngayon, Ace of Swords. Pero kung nandito yung Ten of Cups, pwedeng may anak sila. Hindi nga lang kasal. Wala walang indicator. So, mag-stick ako sa relationship lang ang meron sa kanila.
Ito yung energy ng lalaki. Ito rin yung energy ng babae. Court card pala itong mga to. Ace of Swords. Ang tingin ko, since may mga tao dito, mukhang may mga tao sa paligid na maaring tumulong na pagbatiin yung mag-lovers natin. Eto. Nung magka-come to the rescue, magsisimula pa lang umaksyon. So again, ang dating sa akin, pag-uusapin nila itong mga to, pag-uusapin nila yung mag-lovers para magkaayos. Basta gagawa sila ng paraan para magkabati yung mag-lovers natin. At least mabuti naman yung intention ng ibang tao. So probably kapamilya nila to, kapamilya, kaibigan. Ayun, pamilya, kaibigan, basta malapit sa kanila. Yun na rin yung future outcome natin, kasi nasa last na tayo. Pero tingnan pa rin natin dito sa mga lalabas pang cards mamaya. Baka may continuation pa. Pero sa ngayon, yung pa lang yung future outcome na nakikita natin. May mga taong tutulong para pagbatiin yung mag-lovers. Ngayon, dito naman tayo sa susunod kong deck. Kasi may tendency din na magtuloy yung kwento. May case din na ganun na na-experience ako. Na akala ko the end na yung kwento. Nag-continue pa dito sa part na ganito, iba-ibang deck. Productivity, gratitude. Coffee. May ship tayo sa coffee. Pero hindi ko naman biniview yung coffee as negative. Although negative card nga naman talaga siya. Pero depende kasi siya sa mga cards na lalabas. Kung puro positive, edi ihina yung pagka-negative niya or magta-transform siya into positive. Hindi naman siya purong negative. Meron din tendency na karoon siya ng positive meaning. So, ang dating sa akin, promotion ay posible sa iba sa inyo or makapagtrabaho sa ibang bansa. Case to case basis. Kung nawalan ng trabaho, kasi may mga nagle-lay off na company ngayon dahil nga sa crisis ng global crisis,
crisis sa gasolina, LPG. Depende sa mga company na naapektuhan. Lalo na sa mga gumagamit ng LPG, diba? Yung mga restaurant. Or basta gumagamit ng gasolina. Yung company na gano'n, main tool ba sa work ay gasolina, hindi makakapag produce ng product kung walang gasolina para sa machine. Example lang. So, depende. Basta ang dating if ever na may nag-lay off na company, lalo't yung iba ay nagtitipid, tapos may iba na company na humihina ang benta, wala silang ibang choice kundi yun nga, mag-lay off ng mga empleyado, magbawas. So kung sakaling naapektuhan or maapektuhan ng iba sa inyo, huwag mag-alala, kasi may gratitude tayo dito na para bang may kapalit. Magiging masaya in a way na magiging thankful kasi mapapalitan yan. Magiging renewal na kasi to ending. So yung positive meaning di renewal. Kakaroon ng progress. So hindi ma-stuck ang iba sa inyo sa draining situation na yun nga, walang work, walang money. Pero syempre, case to case basis, kung mag-apply, di may makukuha ang work. Diba? Ay kung naghintay lang, ay wala. Walang darating. Kasi, paano nila malalaman na kailangan ng work? Hindi nag-a-apply. Pero meron din, di ba? Dati nung nag-work pa ako sa company, may mga website na ilalagay mo lang yung details ng resume mo, ganun. Tapos may mga employer na magko-contact sa'yo. So, try nyo rin yung ganun. Pero make sure na legit yung website. Ayoko mag-recommend kasi hindi man ako expert sa ganyan. Mamaya mali pa yung masabi ko. So, ayun na sa internet. Saan pwede kayong mag-job hunting. Basta make sure nyo na legit yung website. Kasi mahirap maglagay ng personal info sa internet, di ba? So, maganda rin yun. Para, kung wala kayong mahanap pag nag-walk-in kayo, at least, sa internet nga, may mga employer na maaaring kumontak sa inyo, or kayo mismo yung pwedeng mag-send sa kanila. Tapos, pag na-view nila yung resume nyo at pasok sa standards nila, di kukontakin yung iba sa inyo. So, again, ang dating sa akin, may new opportunity na maaaring mangyari. So, saan natin ang change din kasi ito change o productivity, gratitude, yun lang naman naisip ko new work or promotion. Ngayon, productivity. Iniisip ko kung pwede ba ito sa may sakit, kaya productivity. Pwede rin naman kung
mag-exercise, magiging illness kasi ito eh. Yung productivity the exercise. Gumagalaw-galaw. Magti-thank you sa universe na nakaalis yung iba sa inyo sa negative situation. Lalo na kung sa lab test mababa yung ganito or mataas. So kung sabihin natin na pwede naman mag-exercise, kasi may iba na bawal mag-exercise, depende sa sakit. Pero kung ang sakit ay hindi naman maselan at hindi naman ganun katanda yung nanonood at pwede naman mag-exercise, pwede rin, no? Itong productivity ay magiging exercise. Maisip. Yan natin yung ibang cards. Ang ganda ng yung mga drawing, no? Lively. Saka ang ganda, mukhang realistic. Strawberry, no? Agreement. Black. Ang basa dito, mulberry o mulberry. Ang ganda rin siya. Kalimutan ko yung pangalan ng na to eh. Anyways, agreement, wholeness. Kaya may tayo, clouds. So iniisip ko, positive ba to o negative? Pero isa lang naman siya. Okay naman to. Ang topic natin, agreement. Parang siya sabihin natin may kinalaman sa legal documents, kasi agreement na parang mauunsyami or naunsyami na. Parang nagka-problema ba? Yung documents na pinaprocess, nagka-problem. Sabihin natin nangyari na or mangyayari pa lang na yun nga ipoprocess sa period na to. Ang dating sa akin, may good news na maaaring mangyari. Mapoprocess na yan sa period na to. Agreement. Ano ba bang ang pwedeng agreement? Contract. So, anything na may kinalaman sa contract, sabagay legal document na rin naman na yun. So, parang isa lang. Kasi may dito para siyang proposal, offer ng something, pero at first hindi ginarab yung opportunity, or kundi man ganun na nangyari na, di ba? Sabihin natin mangyayari pa lang, na darating pa lang, may job offer or anything na may kinalaman sa offer. Ano ba yung sinabi ko kanina?
proposal, offer or proposal na nag-hesitate yung iba sa inyo at first. Pero dito, magkakaroon na ng buong decision. So, from hesitation, kakaroon na ng decisive action. And that's it. So, in short, nagkaroon ng procrastination. Pero at first lang yun. Excuse me. Ano ba? O pwede rin itong soul contract. Baka naka-encounter o makaka-encounter pa lang ng karmic connection. So, after ng separation mula sa karmic partner, doon darating yung true soulmate o true twin flame. Pero again, whether na-encounter na or ma-encounter pa lang tong karmic partner, after ng total separation or total pag-let go, doon darating yung someone new. So, probably, yun na nga yung soulmate, true soulmate, or true twin flame. Anyways, mag-end na tayo sa part na yan, pero hindi pa yan yung pinaka-ending. Dito lang sa deck na to. Lalabas ko na yung last deck. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, alchemy, you have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Parang nasabi ko yun kanina. May new opportunity, di ba? New job offer, new proposal, maaaring mangyari. Mukhang magwo-work naman may dito. Good omen. Na sinasabi, you have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Ito, empowerment. You're more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. At ang uli, yes. Your intuition is correct. Take action accordingly. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.